Makada ang buwan ng Mayo ay Road Safety Month. Ito ang panahon kung saan nire-raise ang awareness at pinopromote ang responsible road behavior para sa prevention ng road crashes and accidents. Kaya naman ngayong araw sa Wow You Know ay pag-uusapan po natin ng ilang mahalagang impormasyon tungkol sa Road Safety Month at kung paano ito dapat i-observe. That's right, Ems. Makasama po natin ang head ng Quezon City Traffic and Transport Management Department na si Dexter Cardenas para ibahagi sa atin kung paano ba dapat i-observe ang Road Safety Month. Good morning, Sir Dexter. Welcome po sa Kada Umaga. Good morning po. Morning, Sir Dexter. Bati ka muna. Good morning po sa ating lahat at maraming salamat po sa pag-anyaya sa ating bilang guest kayo. Sir Dexter, kamusta po ang mga incidents natin ng mga crashes, aksidente sa daan? Sa ngayon, medyo tumaas. Marami tayong nababalitaan na mga road crashes ngayon. And also, I would like to correct sana na instead of road accident, yung gagamitin po natin term is road crashes. Kasi pag sabi natin accident, it should be preventable. Sa road crashes kasi mas naiintindihan natin na preventable yung road crash kaysa doon sa accident. When you say accident kasi, unpredictable siya, unforeseen event. So the right term would be para sa ating sa road safety ay gamitin natin yung term na road crashes. Dahil Road itong mga crashes. nakaraang nangyayari sa atin na mga road crashes ay kaya naman po talagang ma-prevent. Should be prevented kasi katulad ng pagpalo ng rules and regulations, pag yung mga driver lang ay sumunod sa speed limit, hindi nakainom na pagbabiyahe, pagmamaneho, or nasa condition yung driver, mape-prevent siya kasi nasa condition both the vehicle and the driver. Correct. Opo. So, hindi lang pala namin parang perception. Kasi minsan, there's a way, minsan ang perception natin, napakadaming mga crash na nangyayari sa daan dahil nababalitaan natin lagi. Talaga pong on the rise ang mga incidents. Opo, because of also naman siguro yung road condition natin ngayon, pag sobrang mainit or umuulan, and of course yung pag na-traffic yung isang motorista and after ma-traffic, mag-i-speeding. So yun mga other causes of road crashes because of the environment condition and vehicle condition and the driver's condition. Yes. Ano po yung kadalasang mga edad or age bracket na mga na-involve na drivers sa mga crashes po? Usually sa data natin is 18 to 35 years old. Yung iba kasi pag sinabi natin 18, mga bagong nagmamaneho and medyo aggressive yung kanilang pagmamaneho. Oo. So yun yung the data shows na from 18 years old to 35 years old. Ito, makikita nyo po sa inyong TV screen. Ayan yung report, 2022. Ito. Pero up until now po, no, 2025, mga ganyang age pa rin po, naglala. Ano naman po yung dahilan? Ano po yung factor? Yung ibang dahilan, nakainom, overspeeding, disregarding traffic rules and regulations, di yung mga common and of course, yung road discipline and courtesy, nawawala din sa ating mga motorista. Kaya yun, kaya tumataas ang ating mga road crashes incidents. Nagkukulang po ba sa tingin ninyo kulang sa tingin ninyo yung mga pagsusuring ginagawa sa mga taong nakakatanggap ng mga driver's licenses? So palagay ko hindi medyo stricto rin naman ng pag-acquire ng driver's license ngayon. Dumadaan muna sa mga driving schools and stricto rin ang ating Land Transportation Office sa pag-i-issue na ngayon ng driver's licenses. Again, pagdating sa kalsada, yung nawawala is yung discipline and road courtesy. Sana, hindi na po sa exam yun eh. Di ba? Yung road courtesy and discipline. So, nade-develop sa driver yun, sa motorist. And hindi na ituturo sa school yun. So, yun yung dapat may develop natin amongst our drivers is yung road discipline and courtesy lang. Siguro yun na dapat Yung emotional maturity ng mga driver, dapat tinitesting din, no, Sir The way they Dexter? react, no? Oo, siguro dapat asarin mo siya habang Yung haba ng pasensya niya. nagtetest or habang nagda-driving school, di ba? Kasi ngayon sa driving school, skill, tinitignan ko marunong Skill ka magmaneho, understanding of the road signages, Correct. Pero yung symbols and emotion. signs. Pero yung
kinat kang ganon. Hindi yun natitest Oo, doon. Hindi dapat natitest, malaman mo rin paano kaya mag-react tong mamang to kapag kinat na gano'n. Dapat may mga gano'n. Siguro, ganun nga, titignan siguro ng ating transportation office kung how to develop a module na wherein Yes. na ma-measure yung character ng isang driver or the attitude of a Correct. driver. Lalo na ngayon, may iba na nakakuha na 10 years, di ba? 10 years na nila nakukuha. Yung iba, parang dire-diretso na yun. Wala na po bang ibang seminar na kasama doon? Para... Meron naman, ongoing naman the seminars. Every time na natitikitan or nahuhuli ang ating mga drivers is meron naman mga seminars. And likewise sa city government, we've been conducting several seminars, trainings sa ating mga TODA, JODA, and other Q citizens. And sa QC, we start them young sa mga preschoolers and in-involve na natin sila to understand road safety, yung ating mga kabataan dito sa Quezon City. Kasama na rin po ba dun sa mga road crashes na statistics ninyo, sir, yung mga those that involve motorcyclists? Kasi I think yun, marami rin marami talagang numbers of crashes involving motor. Mataas din ng ating motorcyclists, mga riders and kotse. Ngayon, this month, we've already conducted, nakafocus kami doon sa mga motorcycle riders, Yes. government, yung mga passenger taxis na mga gumagamit ng motorcycle. Nakafocus kami ngayon this month and last year nag-focus kami sa kanila together with other mga motorcycle manufacturers. So kasama namin sila sa ni-engage natin ating mga riders to be more disciplined sa kalsada. Yun pa talaga yung kailangan ng training kasi buhay nila talagang nakasalalay because they have absolutely no protection on the road. Tama po. Di ba po? So, Konti lang yung protection nila. Lalo na yung iba, hindi pa nagsusuot ng helmet. Kulang pa po yung protection. Naku po. Eto naman po, meron tayong tinatawag na TCLOCS. Ano po ito, Sir Dexter? Yung sa motorcycles po yan, yung sa pag-maintain ng kanilang mga sasakyan, bago sila tabakbo, dapat na check nila ang kanilang mga motorcycles na bago gamitin. So yun po yung ating tinuturo sa ating mga... so T is tires and wheels, C is controls, L is lights and electrics, O is oils and fluids, C is chassis, and S is side stand and center stand. Paano po sabihin ng tiklocks? Tiklocks. Yun nga, yung dapat basic na i-check ng rider bago sa sumampa sa kanyang motor. Na-check niya yung basic... Oo, kasi po, ang napapansin namin sa mga motorcyclists, parang pag ganun sila sa daan. Yun no. Again, yun nga, yung road courtesy and discipline, yun nga yung nawawala sa ating mga road riders na kung tawagin natin How sila. are they supposed to behave, Sir Dexter? Kasi ang sabi sa amin, they're supposed to behave like cars. Yep. Pero ang nangyayari, hindi Singit. wala nga lane dun sa pinupuntahan nila, 'di ba? Yung in between lanes sila, dun sila nagpapass. Is that right? Not right? It's not right, dapat sumunod sila sa lane markings and signages na naka-install sa kalsada. But again, in the absence of the enforcer in between the road network, mga enforcers kasi natin nasa intersections. Pag in between intersections, wala na yung enforcers doon. So they can maneuver their motorcycles na gusto nila. So again, in the absence of the non-contact apprehension ng cameras na dapat nagmumontor sa kanilang mga violations, so nagkakaroon ng breakdown of discipline among the riders. Nasa riders na talaga. Kapag ano pa naman, kapag nabangga mo sila, Sila pang ganyan. for sure may injure sila, 'di ba? Tapos yung driver ng kotse ang always liable. Hindi po ba? Ganun nga po nangyayari. Pag involved in road crashes kasi, both parties kasi, talagang magkakaroon ng investigation who is at fault. Kasi at the time of the contact of the road crash, walang nakakaalam kung sino yung may kasalanan at that time. So, pagdating sa investigation, nasusumon yung both parties to determine kung talaga sino may kasalanan. Tama.
Tas meron pa po tayong isa For pang... cars naman. For kung cars, ito ay we have motorcycles, isang reminder for our drivers. Yung ano, Yung Blow blow baguettes. blow baguettes naman yun. Battery, light, oil, water, tapos yung brakes, Battery. air, gas, engine, and tires, and self. Yung napaka-importante dyan, yung blow baguettes in short kasi yung the roadworthiness of your vehicle And yourself. and yourself. Tama. So yan yung shortcut nun. Kung titignan natin, yung dapat roadworthiness ng sasakyan na gagamitin natin, and of course yung condition of the driver at the time. So dun po sa mga crashes na naaral ninyo, talagang breakdown dito sa mga blow baguettes yung Opo. nagiging dahilan. Yeah. It's either the vehicle or the driver. Yes. Oo nga. Kaya, Sir Dexter, mga paalala nyo na lamang po bago tayo mag-close ng segment na ito sa ating mga motorists. Sa ating mga motorists, drivers, and any road users, lahat ng road users, sumunod lang po tayo sa batas trapiko. Gawin natin ligtas ang ating lansangan. Let's give others courtesy, road courtesy and discipline lang po at magkaroon tayo ng maayos na pamayanan at maayos na bayan. Iyon po yung ating inihingi sa kanila, ay magkaroon lang tayo ng self-discipline para na magkaroon tayo ng road safe palagi sa ating mga lansangan. Oo, nakakatakot na yung level ng emosyon nila na parang dahil lang sa isang altercation sa daan, magkakabarilan, magkakasapakan. Diba? Parang why? na pwede namang madaan sa maayos na usapan. Oo, kaya gawin niyo po yun, yung emotional well-being, kailangan talaga. We will do that po. Makabain ng pasensya, hindi ba? Oo. Kaya maraming salamat, Sir Dexter Cardenas, for joining us today. Kung may mga kada po tayo na gusto pang magtanong or gustong sumali po sa seminar na nabanggit nyo kanina, saan po ba nila kayo pwedeng mahanap or makontak? You can contact us dito sa Quezon City Government, e-services, and of course yung sa aming office yung Traffic and Transport Management Department. Meron po ba kayong, last na lang Sir Dexter, meron po ba kayong isang parang kung meron kayo isang piece of advice na pwedeng ibigay sa ating mga motorists na lagi nyo na-encounter na nagiging rason kung bakit sila nagkakaroon ng road crash, ano po yun? Yun nga po, the roadworthiness of the vehicle and the tsaka yung well-being self-reliance. ng ating driver. So yun na po. And, Condition. yun, of course, yung self-discipline and road courtesy lang po palagi. Oo, kaya mga kada, kung wala kayo sa tamang timpla, wag na lang kayo magmaneho. Huwag muna magmaneho kahit ano po yan. Kailangan tama yung kondisyon natin. Oo, Di ba? at Pag saka- mainit ulo or malungkot, basta wag muna. Tsaka yung distractions din po, siguro sometimes we take for granted na we are operating a heavy machine that could kill people, that could injure others. And yet, dahil ginagawa natin araw-araw, we take it for granted kung ano-anong ginagawa natin, di ba? Nag-ayos ng Kung ano-ano sa gilid. ang dami pa rin distractions eh. Pwede ka manood ng kung ano-ano with your gadget or... Yun lang. So, let's remove all distractions because this is a serious matter. Diba? As a matter of fact, mas marami pang deaths dito on the road kaysa in the air or on water, diba? Sa ating mga transportasyon. Kaya mga kada, let's observe road safety, hindi lang po ngayong buwan ng Mayo, kundi buong taon. Gawin po nating ligtas ang ating kalsada by being disciplined and responsible citizens. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!